Good morning po sa bawat isa. Morning po. Morning. Maaari po bang anyayanan ko po ang bawat isa na mag-form po tayo ng small groups and pag-pray po natin tong service. God bless us all. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Praise the Lord! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na kanyang ginawa. Sige, malakas pa ng palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. It's good to be in the house of God. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maaari bang ngitian mo naman yung katabi mo, batiin mo yung nasa likod, nasa harap mo, and sabihin mo na masaya akong nakita kita ngayong araw na ito. Ayan. Ayan. So before we start our praise and worship, maaari po bang anyayanan ko po bawat isa na itaas natin tong mga kamay natin. Extend natin yung pinakamataas. Tong pagtaas natin ng kamay is a sign of our surrender sa Panginoon this day. Sige, let's pray with our hands lifted up to the Lord. Heavenly Father, our risen Savior, our Jesus Christ, our Abba Father, Lord, tanging Ikaw lamang ang aming tinataas sa aming kalagitnaan, sa aming simbahan, sa aming buhay, O Lord. And Lord, today, O God, we've come in one accord, O God. Lord, we surrender everything at the foot of the cross, Lord, everything, O God, kasi Lord, we know that You care for us, O God. And Lord, today, as we offer to You our worship, hayaan mo lang, Panginoon, tong attention namin, tong puso, tong isip, kaluluwa namin, O God. Sa'yo lang namin to ibubuhos, sa'yo lang namin to ibibigay, O God. And Lord, hayaan mo na ang bawat puso na nandito at sa mga nanonood online, O God, maging expectant sa galaw mo, Panginoon. Kasi Lord, nandito ka, Panginoon, sa inyong simbahan, O God. And Lord, You delight to bless Your people. You delight to move, O God, in
in the midst of your people. Kaya Lord, expectant kami, Panginoon. And with these hands lifted up, Lord, ibibigay namin yung papuring nararapat sa dakila mong pangalan, O Lord. Lord, we pray that you open the sky, you open the floodgates of heaven, O God. And Lord, we will celebrate our risen Savior today, which is you, Jesus Christ. Lord, we love you, we magnify you, we glorify you, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody shout, amen and amen. Hallelujah. It is good to sing of the goodness of the Lord in the morning and His faithfulness by night. Hallelujah. Patuloy tayo magdiriwang sa presensya ng Panginoon. And it says in His word, sabi sa kanyang salita, when the poor and needy are dying of thirst and cannot find water, I, the Lord God of Israel, will come to their rescue and I won't forget them. Ito pang pangako ng Panginoon. I will make rivers flow on mountain peaks. I will send streams to fill the valleys. Dry and barren land will flow with spring and become a lake. Kaya i-claim natin yung open heavens sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin itaas sa ating kamay para sa Panginoon. Sing it out. Follow toward the boundless, anchor toward the boundless. In you we are unshakable. And so God, You know exactly where we stand. You are the fresh that we live. You are the spring of hope for man. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light of your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirits now. amen, Lord, we pray that you open the skies. Hallelujah. Praise you, Jesus. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense. Lord, we run to your name. You see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one who makes new. 'Cause no love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light of your fire upon our church, oh Lord. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, forgiveness flowing, rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe, reveal your glory, reign over us as we come. Touch our spirit now.
No love compares to you, Lord. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. No one compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light of your fire upon our sin. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, forgiveness flowing. Rescue our soul from sin and darkness. We stand in hope, reveal your glory. Reign over us as we come. Sing! Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Amen! Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. One more time for the Lord. Nothing is impossible. Through you I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa. Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. Sorry. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Our God is Emmanuel. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
we can do anything because His empowerment is with His children. Amen po ba? Amen. Salamat, Panginoon, oh God. Kasi Lord, we can fully depend on You, our God. Balikan ko lang po yung binasa po nating verse kanina. Sabi po dito, when the poor and needy are dying of thirst and cannot find water, I, the Lord God of Israel, will come to their rescue, and I won't forget them. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Ito pang pangako natin. Sige, palakpakan natin siya. Hallelujah. And this is the miracle na kayang gawin ng Panginoon. I will make rivers flow on mountain peaks. I will send streams to fill the valleys. Dry and barren land will flow with springs and become a lake. And we will know that the Holy One of Israel created all of this. And we give Him all the glory and all the praise. Hallelujah, Lord. And today we continue to wait upon the Lord. Sa pag-aantay natin sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Hallelujah. Lord, here we are, your people, oh God, seeking You, Panginoon. Kasi Lord, You are more than enough for us. Hallelujah. We wait for You, Lord, for Your justice and mercy, revival in the city. We wait for You, Lord. Christ our King, be enthroned, be lifted high. Christ our King, be forever glorified. We wait for You. Oh, we wait, oh God. We wait for You, Lord. You're healing what's broken, rebuilding the ruins. We wait for You, Lord. We wait for You. We hold trust in You, Lord. We wait for You, Lord. You're healing, amen, what's broken, rebuilding the ruins. We wait for You, Lord. Christ our King, be enthroned, be lifted high. Christ our King, be forever glorified. See, Christ our King. Christ our King, be enthroned, be lifted high. Christ our King, be forever glorified. All the hopeless come to Jesus. Let the dead come back to life. Can you hear the people singing hallelujah? All the hopeless we sing. All the hopeless come to Jesus. Let the dead come back in Jesus' name. Can you hear the people singing hallelujah? All the hopeless come to Jesus. Let the dead come back to life.
hear the people singing, hallelujah. All the homeless come to Jesus. Let the dead come back to life. Can you hear the people singing, hallelujah. Let your glory fill the city, every nation, tribe, and tongue. Can you hear the people singing, hallelujah.
is the Lord. When we cry, holy is the Lord. Holy, holy, holy. Sing holy, holy, holy is our God. Holy is the Lord. We won't stop singing to the Lord. Holy, 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 holy is, holy is. Come on, sing, holy is, holy is the Lord. Oh, sing praises to the Holy One of Israel. Yes, oh God, you are worthy to receive all the glory, all the honor, oh God, because you are our risen Savior, who is holy, holy, holy are you, Lord Almighty, who was and who is to come. And you, O Lord, are our living hope, Panginoon, O God. Lord, simula ng araw, Panginoon, God, hanggang sa gabi, hindi kami magtitigil sa pagbigay ng puri, pagdakila sa pangalan mo, Panginoon, O God. Lord, truly that nothing can ever separate us from your love, O God. Who can stand between the Lord and us, O God? Kaya, Lord, talaga naman, Panginoon, we know that you are here. Your very presence is in this place, oh God. And Lord, ang gusto namin that you will continue to manifest, to continue to move, oh God, in the lives of your people and in this church, oh God. Kaya, Panginoon, maingat naman binibigay sa lahat ng gloria, lahat ng papuri, Panginoon, oh God. Itong buhay na meron kami, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Jesucristo, oh God. And Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang malugod sa aming papuri. At lahat ng anak ng Panginoon magsabi ng Amen and amen. And we may all be seated. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Praise the Lord and good to see you all. It's been a very busy week. Last week po and a lot of meetings and overwhelming ministries. And it is my prayer na marami po tayo makasama pang mga workers and mga leaders in fulfilling the Great Commission the Lord has given us. Thank you very much, Brother Philip. Hallelujah. Ayan, mukhang naiinitan na sila. Palakasin pa natin ang lamig, Pastor Lito. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga naunang nag-turnover po ng kanilang blessing ko i-share ko. Ayan, nakaka 8,000 na po tayo sa ilang bote pa lamang. At yun po ang pambibili natin ng building na ito. Amen. So, palakpakan natin ang Diyos. Lubos-lubosin na natin sapagkat marami po tayong ilalagay na kaluluwa sa lugar na ito. And looks and sounds really impossible, but nothing is impossible with our God. And as you are faithful unto the Lord and believing our God, you yourselves will be blessed by our God. Amen. Kung paano niya pagpalain ng church na ito, siyempre po ang dadaanan ng pagpapala, mas higit na pagpapalain. Amen. Amen. So, angkinin po natin yon. At kaya naman, sa ating pong Dream Again,
Ayan. Muling nangarap. Ayan, ano po. Ayan. Na tayo po ay may mga naging pangarap kasi. Amen. And probably because of the pandemic, a lot of those dreams have fallen. Ika nga, hindi nag-materialize. Parang nalungkot tayo and looks like it's so difficult now to move on and dream again. Pero yung pong hamon sa atin, ang ating last convention further, tayo po ay pwedeng mangarap na muli sapagkat ang Diyos naman natin is God of all season. Amen? Wala naman pong panapanahon kundi God is just giving us a time and trying to teach us something in those trials and those difficulties in life. God is just strengthening us and making us to be a better person. And I believe to all of us na naka-survive o the Lord allowed us to still exist and live, may magandang plano po sa atin ng Panginoon and tayo po ay mas naging maayos kaysa dati. Amen po ba yun? And so, ayan, salamat. Ano ba yung newcomers? Oo. Parang papunta na ako doon eh. Papalusot pa, no? Okay, sa umagang ito, because we would like to welcome those of you who have come for the first time. Ang boses ko po kaya ganito po ay dahil po puyat po yan. Pag napupuyat ay nagiging ganyan po yung boses. But anyway, we would like to welcome those of you who have come for the first time. Yung po ngayon lang po sila nakadalo sa lugar na ito. Meron po ba na first timers? Pwede po bang makita? Ayun, meron po doon, sister, brothers and sisters, and dito po sa banda na ito. May we request po yung ating first-timers to please stand, and we just want to pray for you. Huwag po kayong mag-alala, ang camera lang po ni Lord sa langit ang nakatutok sa atin. But we just want to bless you. Sige po, i-bless po natin itong mga kapatid natin who have come for the first time. Lord, you are so good. You have beautiful, wonderful plans in each and everyone's lives, O God. And those who have come for the first time, ikaw po nagdala sa kanila dito because you wanted to bless them. You wanted to meet them. You wanted to touch their hearts. And it is our prayer in the prayer of the congregation, please, Lord, meet them today, touch them today, bless them today, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Welcome po, welcome. Mamaya po ay ipagpipray po namin kayo uli. May konting meet up lang so that you can meet some of our team, some of our workers, sa mga couples, sa mga young people, para naman po you will know what are the ministries we can avail to help us grow in our relationship with the Lord. Ayan. So sa ating pong dream again, nangangarap tayong muli, nakailang pangarap na po tayo, at yung 500,000 pa rin ang population, ano po? Yan, ng Imos. Nadadagdagan na nga eh, kaya kailangan na lang marami pang evangelists. So we receive a direction from the Lord on what God wanted to do through our church. Of course, the Lord wanted this church to be a blessing to many people in the city of Imos. Amen. And our organization as Church of God World Mission Philippines to be a blessing to the whole of the Philippines. Na si Jesus Christ nga ang maging Panginoon ng bawat tao sa Pilipinas. At pagka ganoon, alam natin, pagpapalain ng Diyos ang ating bansa at ang bawat isa sa atin. At ang sumunod po ay we have this message of regrouping, equipping, or re-equipping. Ayan. So that's why po, nag-launch po tayo ng mga equipping seminars, yung pong biblical faith foundations, first things first, yung pong C2S po natin, and last kahapon lang, ay nagkaroon tayo ng, I think, more than 50 people who have attended. And welcome pa po sa sunod na Sabado because every Saturdays na po ito, 9 to 12, to equip us to fulfill that dream na magamit po tayo ng Panginoon to win more people unto the Lord. Ayan. At tayo po ay matupad din ng layunin ng Diyos sa ating buhay. And so, ang ating pong August, punong-puno po tayo even in August 26, o August 19, next Saturday, ay C2S 101 po. Tuturo po sa atin paano tayo magkapag-lead ng ating C2S group. Para lahat po tayo rito ay may C2S na. Amen? Ayan, so order na po tayo, Pastor Dong, ng mga, I think, 300 manuals para lahat po tayo ay magsi-C2S na. Imagine kung yung 300 na yon may madagdag lang na isa. 600 ba yon? Tama po ba?
Ayun, problema na po tayo agad sa location po natin. Kaya kailangan po natin talaga ay mangarap patuloy sa Panginoon na maraming kaluluwa maligtas, bibigyan tayo ng mas malaki pang lugar ng ating Panginoon. And of course, tuloy-tuloy po ang introduction of some materials that we are using because some of you have gone through or tapos na po ang series. Lahat ng series tinapos na. So we'll be introducing to you some of the materials na kapag natapos mo, pastor ka. Wow, gusto niyo po ba yun? Ayan, si Pastor Dong po, may mga i-introduce siyang materials at meron po tayong mga materials na you can use ng paulit-ulit, about 36 lessons para po kahit saan ka mapunta, pwede kang magsimula na kung saan ginagamit po natin ito sa gabay, sa bagong buhay. But it's a series, hanggang mag-mature na po yung Kristiyano. And meron din po tayong mga another strengthening pa, enhancement pa sa pagdating po ng September ay gusto po nating maituro po yung tamang interpretation of the Word, tamang hermeneutics, tamang context study of the Word. May Old Testament context, may New Testament context. We cannot just quote a verse from the Old Testament at angkinin na po natin iyon. The Old Testament is a written word, the New Testament is a written word, and some of the words are inspiring us. Like for example, Isaiah 41 verse 10, ang sabi doon, do not be dismayed, do not be discouraged. I am your God, I am with you. I will uphold you with my righteous right hand. That is really assuring from the Lord. Even though Isaiah was touched by the Lord as a prophet to speak before the nation of Israel, to encourage Israel, yun po ay maaari pong ma-inspire din po tayo that God, the God of Israel is also our God. Amen. Pero pag sinabi na ng prophecy ng isang propeta, wawasakin ko kayo, dudurugin ko kayo, huhusgahan ko kayo, wag ho kayong kabahan sapagkat yun po'y sinabi particularly sa isang panahon, particularly sa isang hari, particularly because sa isang disobedience na nagaganap sa isang bansa, para sa kanila po yun. Amen. Sapagkat hindi po dudurugin ng Diyos ang kanyang church na binayaran niya ng kanyang precious blood, na kanyang inialay ang kanyang sariling buhay, na kanyang iniligtas, pinatawad, hinugasan ng kanyang banal na dugo at binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. God's favor is upon us. He will protect us and He will always deliver us from all the attacks of the enemy. Amen. Kaya po, kailangan natin mag-aral so that we can appropriately contextualize and apply the Word of God kung para saan ba ito nararapat. Ayan. So, tuloy-tuloy po hanggang sa September 23, panay training pa rin po ang Saturdays. But September 23 would be a special training to teach some of the leaders because we are only allowed to send 10 leaders para turuan magturo, trainers training ng Amen Shoot. Yun po yung matuto tayong mag-evangelize, to form a group of evangelists in a certain cluster because we have 10 clusters in the city of in Imos, kasama po ang Lancaster, Gentry, Kawit. And so tuturuan po tayo how to form your own evangelistic team, how to form a Bible study leaders, and how to form cell group leaders or cell group dynamic leaders. So mga C2S leaders, paano po? So mayroon pong 10 leader na tuturuan. Hopefully yung 10 leader, ito po yung mag-spearhead, katulad po ng nangyayari po sa Sita Italia, Cluster 7 po, kongregasyon na po yun nandun. So strong, they're studying the Word and consistently growing. The same thing happening in Lancaster. Nandito po ba si Lancaster people? O mamayang hapon na po yung iba doon. So they were here yesterday. About 10 of them attended the seminars. And so the same things happening in Lancaster na kung saan they have 3 strategic location and establishing numbers of evangelists, numbers of Bible study leaders, and numbers of our small groups or C2S leaders. So lahat po ito, kaya kailangan po, 10 nga lang, this coming September 23, to be trained and to be enjoined by churches of COG, from Dasma, from Silang, from Gentry and other Church of God po all over Cavite. Pupunta po sila, tigsa 10 lang po. Tayo po may bonus na another 10 na ipasok po natin yung from Lancaster. Bakit po? Kasi dito po gaganapin. Amen? So dito po gaganapin. Kaya puno po ito at pwede po tayong tumulong, mag-assist para po sa araw na yon. So sapagkat ang mga dakilang housekeeper natin
lumalaki yung housekeeping needs po nila. And of course, anniversary na po natin, ang bilis na. Ay, by the way, may bayad po pala, 350 po yung ating pong seminar sa September 23, hindi po yung sa Sabado. Kasama manual, pagkain, and of course, some other expenditures. And ito po ay uulitin na lang po natin dito at wag ho kayo mag-alala, lahat ho kayo matututo. Sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon. Mahal niya ang mga kaluluwa, gusto ng Panginoon maligtas ang maraming tao. And sa October, ayan, October na, no? Kasi direction regrouping. So anniversary na po natin and we have some special guests na darating. Hindi po si Alden, kahawig lang yata. Anyway, so November, of course, another annual planning na naman. December, Christmas party, ay, ang advance naman natin. So I don't know kung matutuloy yung kantata kasi namumroblema po si Sister Joey. Kulang daw siya ng singers. Kaya kung lahat ng mahilig kumanta, pwede ba kayong mag-volunteer sa kantata? Ayan. Yung kahit na kayo po ladies or elders or seniors, basta po yung boses naman ay nakakapag-minister. Okay na po yon. Pati mga lalaki po. Amen po ba yon? Joey, nasan ka ba? Nagpapahinga ba si Joey? Si Joey po ay babae. Siya po yung nag-song lead kanina. Ang totoo niyang pangalan ay Joanne. Joanne pa? Joanna ba? Joanne. Yeah, Joanne. So anyway, mamaya po, makikita niyo po siya uli. Kung interesado kayo, lumapit lang po kayo sa kanya. And I think we also have another one from worship department, assistant yan, si Sister Maika. Maika, no? Tumayo ka nga, Maika. Yan po ang ating pong, ang qualification po kasi panay maganda lang. But anyway, welcome po lahat. Wag po kayong mag-alala. Basta anak ng Diyos, tayo pong lahat ay pinapaganda ng Panginoon. Alright, so regrouping and ngayon po, evangelizing. Ano po bang inilalaman, Pastor, ng pangarap ko sa evangelism? Malaki. Kasi yun po ang puso ng Diyos. At kapag nasa iyo ang puso ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. At wala naman tumatanggi sa pagpapala. Pero kung ayaw mong pagpalain, okay lang naman siguro. Pero wag naman. Ano po? Ayaw natin mapag-iwanan. Of course, anointing and then mobilizing. So today, we are going to talk about evangelizing, sharing God's love. Ayan, sharing God's love. And ang mensahe po natin is, God loves you. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. Pag sinabi mo, may ngiti. No? Ngiti. Yan. Hindi yung parang galit. So, God loves you. Ayan. Yan po ang mensahe na ating sasabihin pag nakasakay sa jeep, sa tricycle, nasa opisina, nasaan ka man, pwede mo bang sabihin sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Bahala na po ang Diyos. Pero sabi po rito sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Sobrang mapagmahal ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Mahal mo po kaming lahat. And we are so thankful. We receive that unconditional love from you. That whatever mistakes, whatever na mga pagsalangsang, Panginoon, minahal mo pa rin kami. And so with that, we just want to give to you our hearts. And we just want to love you more as you would continue to reveal yourself today. God, na mapaglingkuran ka namin at maibalik naman namin ang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin by learning how to share your love to others. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po, we are commanded to evangelize because God so loves you and me and every living soul in the world. Huwag mo na munang isipin yung sa Russia, sa Ukraine. Isipin mo muna yung pamilya mo. Baka napapalayo ka na masyado. Yung pamilya po, kumusta na po ang pamilya natin? Mahal po ng Diyos ang anak mo. Mahal po ng Diyos ang asawa mo. Kaya humingi na po tayo ng tawad sa isa't isa kung lagi tayong nag-aaway. So, sapagat ang Diyos ay nagpapatawad po. Ayan. So, ang ating Panginoong Hesus, He charges His disciples with the responsibility to see to it that every person hears the good news of His saving love.
Ito po ang bahagi ng plano ng Diyos sa buhay natin of dreaming again to be able to share the love of God to every person that God will allow me to share His word, His love. So kaya nga sa John 15:16a, sabi rito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last." Pinili ka ng Diyos. Minsan nakala natin tayong pumili sa Diyos, pero hindi pala. You have been chosen by our God to be His vessel of love. That you would be able to share that love na binigay niya sa iyo to other people. So kaya tayo pong lahat, anuman po ang ating katungkulan, anuman po na pag-aralan, matangkad, hindi matangkad, at tayo po ay masagana, hindi masagana, malusog o mahina, lahat po tayo ay pinili ng Diyos para ibahagi ang kanyang pag-ibig. Amen. So kaya nga, maaaring evangelism is not your primary gift or primary spiritual gift. Baka ang iyong gift ay gift of giving, hilig mong magbigay, ayan. Or gift of helping, or gift of faith, or gift of healing. Lahat ng tao gusto mo i-heal sila, lahat ng tao gusto mo counselan sila. So, pero tayo pong lahat bilang Kristiyano ay tinawag at inordinahan for the grand task of evangelism. So, maaring inisip na natin agad na hindi ko kaya yata yun. Nakaya mo just a while ago, you just said, God loves you. Simple lang, At may gagawin ng Diyos. So, siyempre, dudugtungan pa natin yun. At baka magkamali ka, baka babae ang mapagsabihan mo, lalaki ka, baka hindi God loves you. Baka masabi mo, I love you. Teka muna, medyo ayusin lang natin ang pangitain natin. So evangelism actually is witnessing. So the question now is, why should we witness? Yan. Of course, there are several reasons. First of all, because Jesus commands us to evangelize. Sabi po niya sa Matthew 28:19, "Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Iniutos po, go therefore, it is a command, it is not an option, hindi yung pwede ba, hindi po ganun ito, kundi iniutos ito ng Panginoon, it's a command, go make disciples. So if we're not doing this in our lives as people of God, what do you think is happening? Are we committing something there na hindi gusto ng Panginoon? Kung hindi ka nag-share ng word, kung hindi ka nagdi-disciple, palagay mo kaya ay masasabi mong obedient ka sa Panginoon. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kung wala tayong nasishare ng Word of God, ay medyo tayo po ay may malaking pagkukulang po doon. Amen? Gusto ng Panginoon na tayo po ay mag-share ng Word of God. Mag-disciple po tayo. Sabi po sa Ezekiel, "Go to the exiles, to the sons of your people, and speak to them and tell them whether they listen or not." Kahit makinig, kahit hindi, basta maibigay mo yung Word of God. Yun lang po yung utos Hindi naman niya sinabing, kumbinsihin mo, hanggat hindi tumatanggap, huwag mong tantanan. Hindi naman ganun Ang sabi lang, pag nakinig, di praise God. Pag hindi, di wala tayong magagawa. Pero meron po tayong mga babasahin pa mamaya na mensahe patungkol po diyan. Second, why should we witness? Because you love the unsaved. At pag sinabi mong hindi po, pastor, parang hindi po ganun talaga yon. Pero ang sabi nga rito, but if you don't, you should. Parang may sagot na agad, Kung hindi ka marunong magmahal ng mga lost souls, dapat matuto kang magmahal ng lost souls. Para bang tinuturo ito ng Panginoon, kailangan nating matutunang maging concern sa mga kaluluwa. Kaya nga, sabi, the most loving thing you can do is to present the gospel in hopes of bringing others to salvation. Yun po kasi ang isang napakahalagang bagay na gusto ng Panginoon na mangyari. Na bawat kaluluwa na
inallow ng God na ma-encounter mo ay maligtas ng Panginoon. So it's not really an accident na may na-meet ka lang tao. Maaring siya ay pinadala talaga ng Diyos sa'yo because that person needs to hear the Word of God. Amen po ba yun? So kaya nga sabi rito sa Galatians 5:22, list love as one of the fruit of the Spirit. It is love's nature to give. Ang love ay fruits o bunga ng Espiritu Santo. Lahat po tayo ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Amen. So pinananahanan tayo ng Espiritu when we receive Christ as Lord and Savior. Immediately the Spirit comes and reside in our hearts and fill our hearts, and as well as the love of God ay inilagay sa puso mo. Kaya tayo po humihingi ng tawad, kaya tayo po nagpapasalamat, kaya tayo po nagpupuri sa Panginoon because we just felt and received the love of our God. It is unconditional love. Hindi niya tinitignan kung anong nagawa mong mabuti, hindi niya tinitignan kung anong nagawa mong pagkukulang, hindi niya tinitignan kung anong mga kapalpakan natin, basta minahal ka lang ng Panginoon, period. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At yung pong love na to, gusto niya, sabi nga rito, it is nature. It is love's nature. Parang natural lang na isi-share mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi siya isang abnormal thing na hirap kang sabihin or i-share because it must be natural. It must flow naturally because pinuno ka ng pag-ibig ng Panginoon. Huwag mong i-hoard, huwag mong pigilan, huwag mong sarilinin, ibahagi mo daw yan sa iba. Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Amen. Sabi nga sa John 3:16, na alam natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, alam natin na may sacrifice yung pag-ibig na to. Alam natin na the only Son of God was sent para iligtas po tayo. Ito yung malaking sakripisyo na kung saan gusto ng Panginoon na tayo din naman ay matutong magbigay ng ating small portion of His love na maibahagi naman natin sa iba. Yung kahit maging mabait ka lang sana sa iyong kapwa, maging mapagpasensya ka lang sana. At baka sa pamamagitan noon ay makaisip siya, bakit kakaiba ka? And that would lead for that person to know, ano ba yung meron ka na wala ako? Amen. And the third should be, why we should witness, because it is a wise thing to do. Sabi mo nga sa katabi mo, wise ka ba? Oo. Hindi wise ha. Wise ako pero hindi ako wise. Okay. Sabi sa Proverbs 11:30, he who is wise wins soul. Wow. Kung hindi ako nagwi-win ng soul, wise ba ako? Sa ibang bagay siguro. Bakit kaya ang bigat ng kanyang assessment? Ba't ang bigat ng statement, pag nagwi-win ka ng soul, you are wise? Because soul is so precious. Precious more than the worth of all the diamonds in the whole world, worth more than all the gold in the whole world, and all the precious metals and stones in the whole world combined, all the resources combined, mas mahal pa ang isang kaluluwa. Kaya wise. Kasi nakita mo, yung pinakamahalagang kayamanan talaga sa buhay na ito ay ang kaluluwa na ibinahaginan mo ng salita ng Diyos para maligtas. Ilan na po bang nabahaginan natin? Sobrang wise ka na ba sa dami ng nabahaginan mo ng Word of God? Amen? Kasi lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon pala, mayroon pong award. May reward. Meron pong tinatawag na crowns. Crowns made of different kinds of gems, gold, na pagdating po doon sa judgment seat, kasi ang sabi nga, tayo po'y minsan lamang mamatay at haharap po tayo doon. Meron pong Bema Judgment Seat of Christ, tayo po ay bibigyan ng corona. Kaya pala yung wise, kasi alam mo, pagdating ng araw, may corona ka. Kung hindi ka nakatanggap ng corona dito, doon po pala may nakalaang corona.
At actually, lahat iiwan mo lahat. Hindi ka wise dahil nakapagpatayo ka ng magandang bahay. Hindi dahil nakapagpundar ka ng mga ari-arian para sa mga susunod na henerasyon. Wise ka kasi lahat ng anak mo, lahat ng mga kaluluwang nakasalamuha mo, nadala mo sa Panginoon. Wise ka. Amen. At yun ang totoong kayamanan mo. Yun lang at ang totoong matatanggap mong award or reward sa ating Panginoon. Kaya kung marami kang na-win na soul, ang dami siguro ng corona mo. Ang laki siguro. Nagniningning ka, naglalakad ka sa gininto ang lantay na gintong kalsada doon po sa kanyang eternal city. Nagniningning ka because of that crown. Wow! Kaya naman sana wala naman tayong makasalubong na isang Kristiyano na walang suot na corona. Nakakalungkot naman, hindi ka naging wise. Pastor, naging wise naman ako. Wala ka namang corona. Meron po, Pastor, ito po nakasuot lang sa, maliit lang kasi. Ikaw naman, ang liit lang yan. Hello, mga kapatid. Amen. So tayo po ay, nasa Bible po, hindi po kwento lang ito. No? Nasa Bible po, kaya sabi rito, he who is wise wins soul. Yun ang pinaka-the best na investment na hindi po mananakaw ng kahit na sino. Sayong-sayo yan pagdating ng panahon. God will reward you with that. I-recognize ka, i-honor ka ng Panginoon. Why should we witness? Because to keep people out of hell. Because hell is a terrifying place of utter anguish, eternal separation from God. Those who are not saved go there. Witnessing is an attempt to keep them out of hell. Luke 16:23. Kaya po si Pastor Anthony, ang sigaw lagi niyan, let us, sabi niya, empty the pit of hell o yung mga papuntang impyerno, agawin po natin. So gusto ng Panginoon, maraming maligtas na kaluluwa kasi po hindi ho talaga maganda sa hell. Meron kasing eternal life, yun po yung sa eternal city, sa eternal paradise, sa eternal place of our God, na nandun po lahat yung kabanalan, yung kaningningan, yung pong lahat po tayo dun ay naggagandahan at naggagwapuhan, na we have this youthful, forever kind of look, hindi po isang awit lamang na forever young, kundi po talagang forever young ka na po doon. Amen? Kapag nandoon ka na. Pero yung pong hell, it's a place na ayaw ng Panginoon na mapunta ang isang tao. That's why this is a command to go, preach the gospel, reach out for the lost. Ito po yung panawagan ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na mapapunta sila doon. Kaya lang kailangan tayo po pala ang gagawa nun. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. So, hindi magandang lugar. Dito pa lang po sa mundo, marami na nagsasabing impyernong buhay ito. Alam niyo po ba yon? Yung mga na-interview mong mga kabataan, sa ka ba nakatira? Sa impyerno po. Mapihira naman bata ito. Anong pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Ha? Anong pangalan ng nanay mo? Demonya po. Anong pangalan mo? Demonyito po. Pambihira. Isipin mo yun. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, pigati ng buhay, ayun na po, ang tingin nila impyerno na, pero wala pong sinabi yung maliit na problema na yan sa buhay. Kumpara sa impyernong ito, sapagkat hindi po ito 100 years of fire. Hindi po ito 1,000 years of anguish. Hindi po ito billions and trillions of years. Ito po ay wala ng katapusan na separation from God. Yun lang mapahiwalay ka sa Diyos. Nag-iisip na ang tao, nade-depress na ang tao, nalulungkot na ang tao, gusto na magpakamatay ng tao because they find no meaning of life anymore because there is no God, that the only one who can fill the vacuum in their hearts. Siya lang kasi ang pwedeng pumuno niyan Without Him filling our hearts, empty ka. Kaya kung ano-anong nilalagay natin na mga trying to find some purpose in life, kung ano-anong mga material things, kung ano-anong mga ino-offer ng mundo, empty ka pa rin. Nasa iyo na lahat, hindi ka pa rin masaya. Hanggat wala sa iyo ang Diyos, hindi ka sasaya kailanman. Amen. And so kaya nga, we witness because it pleases God and brings glory to His name. We witness so that these people may find the love and fellowship of God, the greatest of all treasures. Wow!
So when you witness, you actually have given some kind of treasure. Maaaring wala ka namang salapi, maaaring wala ka namang kayamanan, wala kang asset. Pero na-share mo yung love of God at natanggap niya ang love of God. Wow, para siyang nakatanggap na ng lahat na ng kayamanan sa buong mundo. The greatest treasure of all is receiving the love of God in your heart. Because no matter what happened, you just feel so assured. You just feel so secured. Hindi ka na threatened ng anything. Hindi ka na insecure sa anything. Wala ka nang kinaiinggitan because yung puso mo kontento na sapagkat punong-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon at wala ka nang hinahanap pang iba. Amen. Because it pleases God and brings glory to His name, ang mga tao po kailangan nila ng pag-ibig ng Diyos. Isa pa uli, mahal ka ng Diyos. Wow. So, the gift of salvation, it frees the sinner from sin. It delivers the lost from damnation. And it reveals the true and living God to those who don't know Him. Isang napakagandang mangyari is for a man, for a person, for a human being to have a personal walk, to have a personal relationship, to have a very intimate walk with his Creator. Wala nang iba pang pinakamagandang mangyari na you're just with God. Amen. Na ang Diyos natin ay kasama mo lang siya araw-araw. Kasama mo ba siya araw-araw? Kasi minsan tayo po yung nahihirapan, naggagawa pa tayo ng paalaala. Alam niyo po ba yun? Paalaala, yung ibang tao hindi makontento ng Diyos sa Espiritu. Ang Diyos po natin ay Espiritu. Pero ang totoo lang po talaga ay ang Espiritu. Tayo pong lahat, hindi po tayo totoo or hindi po tayo permanent. Sapagkat tumatanda po tayo. Kita niyo po yung buhok ko, yan. Hindi ko nakulayan. Kaya ayan, lalabas at lalabas eh. Hindi mapipigilan, talagang lulukot, talagang magkakaedad, talagang magkakaroon ng paghihina ang katawan. Natural po yun eh. Kasi hindi ito permanente. Ano yung permanente? Yung permanente is yung new body, yung glorified body, yung pinangako ng Panginoon, yung glorious hope na sinabi niyang darating ang isang araw, you would be changed from mortality to immortality. From perishable to imperishable. From a body na hindi glorified to a glorified body. Yun po yung naghihintay sa atin. Alam niyo po ba yun? Kaya wag ka nang magalit sa parlor kung talagang kahit anong gawin sa'yo. Ate, ubos na yung botox natin. Lilipas at lilipas kahit anong ipakahid mo talaga naman. After 3 months, babalik uli. Babalik ka rin sa akin, papahiran uli kita. Pero sa Panginoon, forever ka nang complete, tawag dito, makeover. Forever na ang makeover ng Panginoon. Amen? Napakagandang relasyon. Kung ito'y nare-realize mo, ibabahagi mo ito sa iba. Na hindi lang ikaw ang secured. Hindi lang ikaw ang may kapayapaan. Hindi lang ikaw may pag-asa, pati yung kasama mo sa bahay. Pati yung kaibigan mo, pati yung kakilala mo. Kaya nga sabi rito sa Luke 15:10, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya kung gusto mo laging may malalakas na tunog, may malalakas na hiyawan, may party lagi sa langit, dumadagundong ng mga party sa langit or rejoicing, mag-win ka ng mag-win ng maraming souls because every soul who decides to receive Christ as Lord and Savior, ang sabi rito, nagre-rejoice ang mga angels sa langit. Amen? Kamusta po ang langit natin? Tahimik ba? Ang tagal naman magpa-party ni brother. Gusto ko na magpa-party, gusto ko nang humiyaw. Mag-share ka naman ng love of God, di ba, no? So kung sabay-sabay tayong lahat, wow, I can just imagine ang kalangitan, nagniningning, nagre-rejoice. At sabi rito, the more tayo din po bilang mga Kristiyano, nagre-rejoice din po tayo kasi marami pong kaluluwa ang naliligtas. Amen? So kaya nga, manalangin po tayo, sana marami pa tayong mga magwiwin ng souls.
Marami pa ang magsasabi sa kanyang kapwa na mahal siya ng Panginoon. At sabi nga, the salvation of others is the goal of our efforts. Amen. Na ang mga tao po, matanggap po nila ang buhay na walang hanggan. Isang araw, mamamatay din po tayo. Tama po ba yun? Iiwan natin lahat. Pero salamat, may buhay na walang hanggan, may muling pagkabuhay. Kaya ang Kristiyano, hindi siya masyadong nalulungkot na ikaw ay mamamatay na, pero of course, wala namang gustong mauna. Ano po? So, gusto nating makapaglingkod pa sa Panginoon. Pero because alam naman natin, one day, makikita pa naman tayo. Kaya lang malungkot yung wala ka physically. But I just know one day, makikita ulit tayo. Amen? There would be a grand reunion in that place someday na makikita-kita po tayo. Kaya nga, meron ditong 3 important verses sa ating witnessing sa Isaiah 55 verse 11. Umpisahan ko muna sa verse 10 ang sabi, "As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields and seed for the sower and bread for the eater. So is my word," ang sabi dito sa verse 11, "that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Sabihin mo lang ang word, i-share mo lang ang word, huwag kang mag-alala, may kapangyarihan ng word, kusang kikilos yan sa buhay ng isang tao. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi babalik ng walang nangyari ang salitang na i-share mo na. Napakahalaga ng Word of God. So, kung saan ang Word of God is unique, sabi nga, God's Word is unique. It was by His Word that God created. God said, "Let there be light," and there was light. Nagsalita lang siya, nagkailaw na. Ano po, hindi po yung ilaw ng Meralco, yung pong araw. Ano po? By faith, we understand that the worlds were prepared by the Word of God. Hebrews 11 verse 3. Jesus is called the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Ganun makapangyarihan ang Word na nasasalita. Kaya pag nag-share ka ng Word of God, may nabubuhay sa pagkatao ng nasisharean mo. May nabubuhay sa kanyang espiritu. May nabubuhay sa kanyang kaluluwa. Mayroong nagaganap ng muling pagkabuhay sa kanyang kaligtasan o sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Kaya wag mong sanang sarilinin yung Word. Wag mong itago. Wag mo namang ikahiya. Amen po. Sapagkat makapangyarihan ang salita na ipinagtiwala sa iyo ng Panginoon. Because when Jesus Christ forgave, nagsalita lang siya sa Luke 5:20, ang sabi niya, "And seeing their faith, He said, 'Friend, your sins are forgiven.'" Salita lang, napatawad. In John 11:43, "Lazarus, come forth." Nabuhay si Lazarus. And then in Matthew 8:26, "Then He arose and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm." Yung pong mabagyo, yung pong maalon, yung pong magulong bagyo na ito sa dagat, sabi lang niya, "Tumahimik ka, dagat." Salita lang po yun. Tumahimik ang dagat. Opo, Panginoon. May salita na iniwan sa atin ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. The Word became flesh, and that is our Lord Jesus Christ, who died on the cross, and whoever believes in what He has done on the cross would also receive that kind of word in his heart. So that when you speak, demonyo, lumayas ka. Kaguluhan, umalis ka. Manahimik ka, mga sumasalangsang na mga espiritu. Susunod po sila sa atin. Sabi nga rito, sa Matthew 8:32, He cast out demons by His speech. Ang sabi niya, He said to them, "Be gone." And they came out. And then in Matthew 8, verse 3 and 13, He healed by His speech, and He stretched out His hand and touched him, saying, "I am willing, be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed. Salita lang po. Takot ka ba sa demonyo? Nakakita ka na ba ng demonyo? Gusto mo bang makakita? Ayoko po. Alam nyo, minsan ng demonyo, akala mo sobrang pangit. Hindi mo alam, may mga demonyong nag-aanyong anghel, ang sabi po sa Corinthians. Napakaamo. Pero
Pagka po ikaw ay may takot sa ganoong mga kaanyuan, sa mga manifestations, salita lamang po na pinagtiwala sa iyo ng Diyos. In Jesus' name, ikaw, espiritong gala, umalis ka sa bahay ko. Bahay ko to eh. Hindi mo to pag-aari. Umalis ka at doon ka sa malayong lugar. Huwag kang lilipat sa bahay ng sister ko, ha? Doon ka sa may malalim na dagat, doon ka manahan. So, pwede po tayo mag-utos ng gano'n ng walang takot sa puso. Takot ka ba sa demonyo? Sa mga lumalabas-labas, mga nagpaparamdam, may nagpaparamdam dito, pastor. Ipadedicate na lang natin ng bahay mo para mabawasan ang takot mo. Amen? Sapagkat wala pong kapangyarihan ang pwedeng manaig pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. So God's words are powerful and it has many qualities. The Word of God, sabi nga, So the Word of God are powerful. It is inspired. Ang sabi, all Scripture is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Kapag ang Word of God ay ating itinuturo, magiging matuwid ang buhay ng taong lagi mo na lang bina-Bible study in 2 Timothy 3:16. At matutuwid siya sa kanyang pagkakamali pag sinishare mo lagi ang Word of God. Ang sabi sa Psalms 119 verse 151, the sum of thy word is truth. Ang sabi po sa John 8:32, if you abide in my word, then you are truly disciples of mine, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. And then in Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. And in Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intention of the heart. That is the power of the word. Nanunuot daw yan sa kalamnan, sa mga dugtungan ng mga litid. Nanunuot yan sa kaibuturan ng iyong puso, sa kaloob-looban ng iyong espiritu. Bumapasok po ang salita ng Diyos upang i-correct ka, upang i-convict ka, upang paalalahanan ka. Anak ka ng Diyos. Bangon. Manindigan ka, lumaban ka, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, magtatagumpay ka. That is the power of the Word of God. The Word of God. The Word of God is a mighty weapon. That is why kailangan po basahin, kailangan po nating i-memorize. At sabi po sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, first for the Jews and then to the Greek also. So ang salita ng Diyos hindi po ikinahihiya. Nakatira na po ako sa bahay, sa pintuan pa lang may Word of God na. Uy, biglang nabasa ko parang, okay, may Word of God sa pinto. Pagpasok ko, may Word of God din sa may tabi ng dingding. Uy, akit ko sa hagdanan, may Word of God bawat hakbang ng hagdanan. Pagbukas ko ng rep, uy, may Word of God din. Nakakatawa, di po ba? Kasi alam niya na may kapangyarihan ng Word of God, and that is one good tool or way para hindi mo malimutan ng Word of God. Pwede mo siyang idikit. Sabi naman sa Deuteronomy, idikit mo yan sa pintuan ng bahay mo, sa dingding ng bahay mo, sa ceiling ng bahay mo, para pag nakahiga ka, nakikita mo, sa ibabaw ng TV, para napapatingin ka rin sa Word of God. Pag nagpa-plancha, nandyan ang Word of God. Pag naghuhugas ng plato, may Word of God. Pag nabukas ng rep, may Word of God. God will provide everything. O di ba lagi kang napapaalalahanan ng Word of God? Kaya nga, what is the gospel ba? Gospel is all about the sacrificial death of the Lord Jesus Christ. He died for you and for me. He shed His blood for us. He paid all our sins. 1 Corinthians 15:1-4. And then He died. Kasama na lahat ng kasalanang binayaran niya. Remember that time, 3 o'clock in the afternoon, biglang dumilim, o sabi ng Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo ko iniwan? Kasi that time, si Jesus Christ, nasa Kanya na lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, na buhay, namatay at mabubuhay pa. Nasa Kanya lahat ng kasalanan. Binabayaran niya that very moment. Kaya nagdilim, kaya ang Ama hindi na makatingin sa Kanya. Sapagkat karga-karga niya na lahat ng kasalanan ng tao sa krus ng Kalbaryo.
Kaya nung mamatay siya, kasama niyang pinatay ang kapangyarihan ng kasalanan. That's why sin no longer has power in your life. Now you can say no to sin. Because what Jesus Christ did on the cross 2,000 years ago, at yun po yung isang gospel, pwede ka nang magsabi ng no sa lahat ng kasalanan na ikaw ay inaalipin. Amen? Anong kasalanan ba ang nakikita mo na takot ka na hindi mo makayang tanggihan? Na may awit pa nga niyan eh, oh, layuan mo ako. Di ba may ganung kanta, no? Ano bang kanta yun? Tukso, no? Tukso, layuan mo ako. Di ba may mga ganon? But anyway, pero bakit malambing ang kanta na yun? Parang lumalayo pero nang aakit, ano? But anyway, so, wala na po siyang kapangyarihan. At ang sabi rito, resurrection, ito po yung isang mabuting balita. Mamatay ka man, mabubuhay ka uli. Uy! Saan ka makakita ng isang pananiwala na pag namatay, mabubuhay uli? Tayo lang po yun. Kaya nga pag sinabi mong, in Jesus' name, yung may sakit gagaling. In Jesus' name, yung nasa isang mahirap na sitwasyon ay nag-i-intervene ng God. Gumagawa ng himala ang Diyos. Sabihin mo lang, in Jesus' name, sapagkat si Jesus ay hindi na natiling patay. Si Jesus ay buhay na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman umalis ang Diyos sa buhay natin kailanman. Tayo lang ang umaalis. At nung araw, uso pa yung may picture eh. May mga estatwa pa. At ang katwiran, kasi po, Pastor, paalaala sa Diyos. Para lagi ko siyang naaalala. Gusto ko nga yung medyo made of jade, yung matangkad, yung makulay, pogi, yan. Okay. Parang asawa ko lang yan, Pastor. Humirit pa. Nasa Saudi siya. Gusto ko siyang maalala. Meron po akong picture. Nakausap ko, honey. Kasi wala pang FB nun eh. O sige ka ako, di kinakausap mo, niyayakap mo. O sige, dumating na si Mister. Palagay mo, sinong kakausapin mo? Si picture o si Mister? Ay, di syempre naman, Pastor. Andiyan ang Mister ko, di bibitawan ko na itong picture. Mister ko nang yayakapin ko at kakausapin ko. Ang tanong ko sumunod, kailan po ba nag-Saudi si Lord? Nag-abroad ba si Lord? Iniwan ka ba? Sandali lang ha. Ate, kuya ha. Magtatrabaho muna ako sa abroad, tutulungan kasi kita. Abangan mo yung padala ko sa'yo. Umalis po ba si Lord sa buhay mo? Never will I leave you. Never will I abandon you. I will always be with you till the end of time. Yan ang pangako niya sa iyo. Amen. Amen. At sabi nga sa John 12:32, kapag si Kristo po ang itinataas, inukwento natin yung lahat ng ginawa niya, I would draw all men unto me. Diyan ho nakuha yung pangalan ko sa King James Version. Kasi po ang pangalan ko, Woodrow. Sa King James Version, ang nakalagay po dyan, I would draw. Ano po, joke lang po. Baka, Lord, sorry. Pero ang ganda kasi Woodrow katunog di ba? I would draw all men unto you. So kaya, sa pag nagsishare ka ng word, nagsishare ka ng gospel, nakikinig si Lord. Ang Holy Spirit nandyan. Tumutulong siya sa iyo actually. So kaya kapag nag-share ka, actually kumikilos ang Holy Spirit sa heart ng taong sinisharean mo. Kaya po tayo lagi nananalangin po tayo. Pero hanggat wala silang nadidinig na Word of God, the Gospel, wala pong maniniwala. Salamat sa mga naligtas na nagpakita lang vision, nakakita lang sila ng vision, may nadinig lang silang boses, niligtas sila. Kasi yung mga member ng Church of God hindi na nag-share, kaya espiritu na lang ang mag-share. Kaya naman po yun, di po ba? Samantalang sa atin, iniatang ang gospel, ang sharing of the word, ang salvation. So, kaya nga kung alam natin na ang trabaho ko lang pala lakasan ang loob ko, magmalasakit lang sa aking kapwa, at huwag akong maging mahiyain at kapalan ko ang mukha ko na ibigay ko kahit tracts na lang, pakibasa na lang po, pakibasa. Nakasulat na iaabot mo na lang. Ang sabi rito, ako nang bahala, anak, iabot mo lang, ako nang bahala, kakausapin ko yan. Pag binasa niya yan, iiyak yan,
hahawakan ko puso niyan, maliligtas yan, tatawagan niya yung number na nandyan, pupuntahan niya yung address kung saan nandoon ang church ninyo. Ang problema, how shall they believe to him who they have not heard? Hello. Sabi po sa Romans 10:14. Paano naman sila maniniwala? Ang tahimik mo. Introvert ako, Lord. Introvert. Pwede ka namang maging ambivert. Alam niyo po bang ako'y introvert? Kaya pagkatapos ko po mag-preach, ako po'y nagtatago sa loob ng room kasi po kailangan ko mag-recharge. So, kaya lang, dahil tinawag ako, kailangan kong paglabanan yung pagiging introvert ko po. So, kailangan nating i-share ang Word of God kasi binili ng Diyos sa atin yan. Kailangan natin silang tulungan na madinig ang Word of God. Amen po ba? Makakaasa po ba ang Lord sa atin? Sapagkat yun lang ang gagawin mo, by that you witness, and then God saves. You plant the seeds, God waters, ginamit ka niya. Okay ba sa atin yun? And it is His Word that accomplishes salvation. It is His gospel that is powerful. It is His Son, Jesus Christ, who draws the souls unto Him. So we just have to trust God and go. Witness. Kailangan lang maging willing tayo at available. Sabi mo sa katabi mo, dapat daw available ka. At willing ka pa. Hindi mo lang alam ang naghihintay na blessing sa'yo. Sumunod ka lang. Hindi mo lang alam. Baka yung nasharean mo na yan na iniiwas-iwasan mo, hindi mo alam, pagpapalain pala ng Diyos yan kasi naniwala sa Diyos. Yung pala siya pala ang tutulong sa iyo, iaahon ka niya kung ano man ang pagsubok na dumaan sa buhay mo. Hindi mo alam yun. Yung dating iniiwasan mo, yung pinandidirihan mo, siya pala ang gagamitin, pambihira, kung alam ko lang. Nung una pa lang sana, sinyera na kita ng Word of God. Kaya nga, if you make yourself available, He will make you able. So yeah, get ready. A story I would like to share with you. A pastor and his son. Every Sunday afternoon, after the morning service, they used to go out and pass these gospel tracts on the streets sa mga taong nasasalubong nila. Every Sunday po yun. Kaya lang, one particular Sunday, napakalamig. It's so cold outside. And of course, si pastor, medyo hindi na sobrang kabataan. And yung anak niya, 11 years old son, nag-aaya, Dad, it's Sunday afternoon. We are to go out and share these tracts, give away these tracts to people. Sabi ng papa niya, Anak, ang lamig. Sobrang lamig, hindi tayo pwedeng mamigay ng tracts ngayon. Sabi ng anak niya, hindi ba Dad, kahit na naman malamig, pwede pa rin pumunta ang tao sa impyerno? Ay, oo nga, ano. Walang pinipili ang impyerno, mainit o malamig, kukunin ka niyan. But anyway, sige anak, I give you my permission, ikaw na lang ang lumabas. Ingat ka lang. And so lumabas na itong batang 11 years old. Masayang-masaya siya. He really loves giving out tracts to people. Kaya lang, siyempre malamig noon, yet naubos na po yung, iisa na lang ang natirang truck niya. So he was standing in the corner. And he was thinking, sino kaya mapagbibigyan ko ng trucks? And he saw a house on the corner. Doon sa bahay na yon. So pumunta siya, cross the street, pinuntahan niya yung bahay. And nakita niya yung doorbell. So nag-doorbell siya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Wala, tahimik. So ulit niya ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Wala pa rin. So nakailang beses siyang nagding dong, ding dong, ding dong. So sabi niya, sige, alis na lang ako. Wala naman yatang tao dito. Pag alis niya, parang mabigat. Naaalis siya. Sabi niya, babalik uli ako. This time, ding dong, bag, 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 bag. Talagang yung pinto, kinakabog niya na, bag, 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 ganon. So, and then, maya-maya may lumabas na babaeng matanda. Looks so lonely. And then binuksan yung pinto. Sabi niya, Yes, son, what can I do for you? At ang sabi ng bata, ayan, Well, Madam, I just want to give you this tract
Because I want you to know that Jesus loves you. Yung bata, parang mukhang anghel daw. Nakangiti, inaabot na trucks. At ang sabi niya, Jesus really loves you. Wow. So natuwa naman yung babae. Kinuha yung trucks. Nung medyo nakaalis na yung bata, kumaway pa siya, thank you, son. God bless you. The next Sunday, so Sunday morning, service uli, lo and behold, may babaeng matanda sa likod. And of course, alam natin, yun yung matandang kinatok niya ng kinatok yung bahay. Umattend. At nung nagtanong na yung papa niya na pastor, sinong may testimony sa atin dito for the week? Nagtaas ng kamay yung matandang babae at siya'y lumapit sa harap. May patotoo po ako. Hindi niyo ko kilala. Hindi ako uma-attend sa church na ito. Pero last Sunday ay may nangyari po sa akin. Namatay po ang asawa ko. Nag-iisa na lang ako. At sobrang nalulungkot na po ako. Kaya nung araw na yon, nagdala po ako ng upuan sa aming second floor at ako po ay nagtali ng lubid sa talian sa taas at ako po ay nagtali din sa leeg ko at tinali ko yung kabilang lubid sa hagdanan para paglundag ko, patay ako. Kaya lang po, nung araw na yon, may nagdidingdong. Kaya sabi ko, hihintayin ko, mapapagod din yan ng kaka-doorbell yan, mapapagod din yan. Pero sabi niya, ang kulit. Akala ko umalis na, maya-maya bumalik uli. Hindi lang po siya nag-doorbell. Kinabog na po yung pinto. Bumabalagbag na yung pinto. So ako yung nagulat na ako. Kaya sabi ko, sige, titignan ko na nga kung sino ba itong on earth na sino pa nagpunta na to sa bahay ko ng ganitong napakalamig. Tinanggal niya yung lubid. Bumaba siya. Pagbukas daw niya ng pinto, nakita niya ang mukhang anghel na batang ito na ang laki-laki ng ngiti sa labi at sinabi sa kanya, God loves you. Sabi niya, magpapakamatay na po ako nun. Sobrang lungkot na ang buhay ko. Kaya lang yung batang ito, may dalang maliit na pliers. Mahal daw ako ng Panginoon. Suddenly, I felt so warm. I felt so love. I don't know, hindi ko maintindihan. Parang suddenly nawala yung lungkot ko. Sobrang bata, ang tingin ko sa bata, anghel na yung kaharap ko. At nakita ko po yung address ninyo. I was so relieved. I was so blessed. I was so touched. I was so healed. I received Christ. Pinalo ko po yung nakasulat doon na ABC, admit, believe, confess, commit. Pinalo ko po yun. I feel that the Lord has entered my heart. And I believe I have relationship with Him right now. And so after that, I have this feeling, napakasaya ng pakiramdam ko. Kaya po umattend ako dito, hinanap ko po yung address sa inyong tracks at natagpuan ko po kayo dito. At salamat po, nagtawag po kayo na magpapatotoo. You just don't know. Yung aabutan mo ng trucks. Yung pa naman trucks natin, ang nakalagay, mahal ka ng Diyos. Ilang tao na sana ay magpapakamatay na, mangho-hold up na, gagawa na ng kasamaan, nang maabutan mo ng trucks, nagbago isip. If you will just make yourself available, magbibigay ka lang. Huwag ka nang magsalita, iabot mo lang. Anak, iabot mo lang. Ako nang bahala. Nag-interview ng God. Pinagmukha niyang anghel yung bata. Isipin mo, magiging mukha kang anghel. Ano? Pagharap mo ng, parang mukha kang anghel. Si Lord yun eh. Because you just made yourself available so that these people will hear about the good news, about the word, about the love of God. It is God's work. Salvation is God's work. Ginamit ka, salamat sa Diyos, sapagkat kung natural na tao lang, kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala sa iyo yan. But you made yourself available and willingly, baka
bonus na yung hindi ka lang nag-share ng tracts, nag-share ka pa ng word. Alam mo yung word, kabisado mo yung word. Alam mo yung gospel. Wow! At na-born again yung tao. Naligtas yung tao. So kaya nga, yung Holy Spirit will come at siya ang nagkukonvict about the sin and righteousness and judgment. Alam niyo po ba yun? Hindi yung galing mo sa theology. Hindi yung ikaw ay doctoral at ang dami mong minemorize. Hanggat hindi kumikilos ang Diyos sa inyong pag-uusap, walang mangyayaring paniniwala. Kaya napakahalaga that we always acknowledge the Holy Spirit. Because He would be the one to touch the heart of everyone na sinisharean mo ng gospel. Kaya nga, pag hindi po siya naniwala, nalulungkot tayo, Holy Spirit, ba't di mo naman hinawakan yung puso nun? Maghintay ka lang, balik ka uli. Sinusubukan ko pa siya. Wow. May mga ganun bang conversation sa atin? So kaya nga, prayer is very essential sa atin pong sharing of the gospel. At sa atin pong sharing of the gospel, kung saan, doon po kasi tayo nagwi-witness. Doon po natin sinasabi kung ano ang ginawa ng Panginoon. Kung paano tayo ay Kanyang tinubos, kung paano siya'y namatay para sa atin, kung paano we can also live again after death. So kaya nga ang Holy Spirit, meron po siyang pagkilos na ginagawa when you are doing the witnessing ministry. Sa atin as saved, He dwells in us. He prepares us, He teaches us, He guides us, He anoints us, He sanctifies us so that you would become an effective vessel. While the unsaved, habang kausap mo siya, kinukumbik niya. It is not your galing. It is not kasi tinapatan mo rin ng English to, Englishin ko rin siya. Hindi dahil cute ka, but the Holy Spirit touches the heart of that person. And so we always talk to the Holy Spirit. Holy Spirit, tinatamad ako talaga. Pero alam ko maraming dapat makinig ng word, maraming makatanggap ng tracts, maraming makaalam tungkol sa mabuting balita. Strengthen me today. Empower me today. And I believe gagawin ng Diyos yun. Kasi po, alam nyo, ang kasalanan kasi, it does two things. One, it offends God. Can you just imagine many people, millions of people offending God? And not only that, it kills. Kaya maraming nalulungkot, nagpapakamatay, naghahanap ng idadamay pa. Pag magpapakamatay, nandamay pa. Maraming nandadamay. Galit sa nanay, pati ikaw, inaway na. Alam niyo ba yun? Dating ng opisina, inaway lahat ng kaopisina. Sa asawa lang naman siya galit. Pati ako damay. It offends God and it offends others and it kills. Pero you know what? God is also merciful, gracious. His justice fell upon Himself on the cross. His mercy falls upon us by grace through faith. Yung dapat tayo nagbayad, siya nagbayad. Siya na nagpapako. Siya nang tumanggap ng parusa para maawa sa atin ng Diyos, para mapatawad tayo. Justice, pagpapawalang sala sa Tagalog, is getting what we deserve. Kung nagkasala, ikukulong. Tama? Kung walang kasalanan, hindi ikukulong. Mercy is not getting what we deserve. Grace is getting what we don't deserve. Let me explain further. Nagnakaw ka ng bisikleta. Type ko yung bisikleta. Ang ganda talaga. Hindi ako makabili, nanakawin ko. Nahuli ka ng may-ari. Pinakulong ka. Bayaran mo sa kulungan ang kasalanan mo. Tama? Justice yun. You deserve it. Nagnakaw ka eh. Isang senaryo, ganun din, nagnakaw din ng bisikleta. Nahuli siya ng may-ari.
naawa. Huwag mo nang uulitin ha, akin na yung bike ko. Huwag ka nang uulit ha, magbago ka na. Naawa. Dapat ipakulong. Dapat magbayad sa kulungan. Naawa. Mercy. Paano naman yung grace? Nagnakaw ng bisikleta. Nahuli ng may-ari ng bisikleta. Sabi ng may-ari ng bisikleta, "Hoy, ba't kinukuha mo yung bisikleta ko?" Ano po, pasensya na po kasi wala po talaga akong magamit na bisikleta pang grab. O pang grab ba? O pang panda. O sige, sa'yo na lang. Ha? Oo, hindi ko naman ginagamit yan eh. Sa'yo na. Ito, 1,000. Baka hindi pa kumakain ng pamilya mo. Grace. We don't deserve it. Pero minahal tayo. Pinatawad tayo. Binigyan pa tayo ng bonus. Pwede ka pang maglingkod. Pwede ka pang maging vessel to save others from the pit of hell. Amen. Alam nyo, yung pagganap nito, justice which demands payment does not meet the requirement of mercy, which seeks forgiveness. Mercy does not meet the requirement of justice, but grace meets both. Paano ito? Siya na po yung nagbayad sa cross. He bore our sin in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds we are healed. Wow. Grace undeserved. How does He do that? He took our punishment. In Isaiah 53 verse 4, surely He took up our pain, bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Undeserved grace. Wow, what kind of love is that? Dapat tayo ang pinako. Binunutan ng balbas, sinampal, dinuruan, binugbog, pinahiya, hinubaran, ginulpe, binalatan ng buhay, pero siya na lang. Wow. Siya na lang. Natanggap natin ang sobrang grace ng Panginoon. Kaya tayo nandito every Sunday. We just want to thank the Lord. Together with my brothers and sisters, we just want to sing unto you. We just want to praise and worship you. We just want to thank you, O God, for everything that you have done in my life. God is just. God is merciful. God is gracious. God loves you. Tumayo po tayong lahat. Umawit po muna tayo sa ating Panginoon. For
for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, and everyone will see, will hear, Hallelujah. will know. Hallelujah. I wanna live for you. Yes, Lord, we want to live for Be you. glorified forever. I want to live for you. My whole life, You alone are Lord, for you alone. and everything of me, Yes, Lord, lahat-lahat sa akin. use it for Gamitin mo na, Panginoon. Gamitin mo na, Panginoon. everyone will see, will hear. So that many souls will be saved. Sorry, Lord, kung sa halip na maligtas, natisod pa. Sa halip na makilala ka, sumama pa ang loob. Sorry, Lord, kung hindi kami naging ilaw at asin. But this time, Lord, gusto naming tumugon. Gamitin mo po kami. Kung tutuusin, napakasimple lang naman pala lang gagawin namin. Sabihin lang namin ang kabutihan mo. Sabihin lang namin ang mabuting balita. Sabihin lang namin ang tungkol sa iyong mga salita, tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagpapatawad. At bahala ka na. Yun lang. Sorry, Lord, kung yung maliit na bagay, pinagkait pa namin. Nawa, O Diyos, sa hapon ay sa tanghaling ito, lung pag-ibig mo na to ay mag-umapaw. Huwag naming sarilitin. Hindi lang kami ang may kapayapaan. Hindi lang kami ang secured. Hindi lang kami ang ligtas. Maraming mga tao ang nawawala. Ang nagdudusa. Walang makapitan. At alam namin ang kasagutan. Huwag nawa naming ipagkait. At least masabi man lang namin, mahal ka ng Diyos. At least, mabigkas lang namin, mahal ka ng Diyos. Alam ko, ikaw nang bahala. Alam ko, Holy Spirit, you will just give us the word to say. You will just remind us of all the words you have placed in our hearts. And you will just fill our hearts with your love. That many people
would be saved. Many people will hear the good news. Many people will hear your word. Many people will be saved, will repent, will accept you as Lord and Savior, and also have a heart full of your love. Sa umagang ito, sa tanghaling ito, if you have come for the first time and hindi mo pa nasubukan talagang papasukin si Jesus sa puso mo, I want to give you this moment. I want to give you this time. You can just raise your right hand if you want to receive Him as your Lord and Savior right now. Salamat sa mga kamay na yan. Sumunod lang kayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, I believe in you. I believe in you. Salamat na mahal mo ako. Salamat na mahal mo ako. Sa kabila ng lahat, Sa kabila ng lahat, nananawagan ka sa akin. nananawagan ka sa akin. Ipinapaalam mo sa akin. Ipinaalala mo sa akin. Kailanman, Kailanman, di mo ako tinalikuran. di mo ako tinalikuran. Mahal mo pa rin ako. Mahal mo pa rin ako. Kaya sa oras na ito, Kaya sa oras na ito, humingi ako ng tawad sa inyo. humingi ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. sa lahat na nagawa kong kasalanan. Linisin po ninyo ako Linisin po niyo ako ng inyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. At binubuksan ko ang aking puso sa iyo. At binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita as my Lord as my Lord and personal and Savior. personal Savior. Paghari ka sa akin ngayon. Maghari ka sa akin ngayon. Punuin mo rin ako Punin mo rin ako ng pag-ibig ng pag-ibig at maibahagi ko rin sa iba at maibahagi ko rin sa iba ang pag-ibig mo sa akin. ang pag-ibig mo sa akin. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Let's continue to pray for our offerings. Lord, these offerings are being used so we can have this place. And I know you're gonna expand the place. And so, meaning to say, you are going to bless more your people for all your provisions. And as we give, it is an act of our faith and worship that you will use us as your instrument, as your vessel of your blessings. Hayaan mo nga na ang anumang mga salaping malilikom will be used for the advancement of your kingdom. Many will hear the gospel. Many will hear your word. And that is because maraming natitrain sa lugar na ito. Marami ang naisisend ng church na ito to be able to reach out the lost and share your love to many people. Pagpalain mo ang iyong mga anak, hayaan mo na sa kanilang pag-uwi, huwag nilang malilimutan, mahal na mahal mo po sila. Ingatan mo sila from all the attacks of the enemy, from all confusion, and from all the works of the devil. Lord, preserve them, cover them. Wherever they go, let them, O God, be covered by your holy warring angels, that they are protected from all kinds of accident, from all kind of harm. You will spare them in the name of Jesus, and they will only receive your blessings and your favors every day of our lives. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Announcement po, we will be having our worship auditions next Saturday, 11 a.m. Sa mga gusto pa pong humabol at magpagamit sa Panginoon, gamit ng kanilang talento, you may approach Sister Maika Lanoy, Brother Ronnie Alterado, and Sister Jaira Alcober. God bless us all, and Ignite Wednesday po, every Wednesday, 7 p.m. Come on, church, put your hands together. Goodness, where all my fears fade to praise.